Sa loob lang na isang araw, $10 per barrel ang binagsak ng Dubai crude sa world market. Sa kabilang to, hindi na raw mangyayari pinangakong one-time, big-time rollback bukas ng independent oil player na Flying V. Sa halip, pasisimula ng Flying V ang piso kada litrong bawas presyo mamayang hating gabi. Susunod na rin sa rollback ang ibang maliliit na oil company. Pero ang Shell, Chevron, Petron at Total, wala pang pasabi kung sasali sa bawas presyo. Saksi si Julio Segovia. Una nang ipinangako ng Flying V ang 3 hanggang 5 pisong one-time big-time rollback sa mga motorista ngayong September 3. Pero ngayon, binabawi na raw nila ang pangako. Naiba na rin ang usapan. Paliwanag ng Flying V. Natupad din naman daw kung tutusin ang tiniyak nilang 3 pisong bawas presyo sa 3 round ng papiso-pisong rollback na ipinatupad nila mula noong August 14. Since nagkaroon na ng 1 peso rollback, August 14, another peso rollback noong August 23, and then August 30, another peso, that's already 3 pesos. At tila bilang pakonsuelo, ang Flying V ang kauna-unang nag-anunsyo ng piso kada litrong rollback sa lahat ng mga produktong petrolyo simula mamayang hating gabi. Mabilis naman itong sinundan ng rollback notice ng Unioil. Ang Eastern Petroleum naman, bukas ng alas 5 ng umaga sisimula ng kanilang rollback, samantalang ang Sea Oil, alas 6 ng umaga naman. Pero ang big 3 oil players na Shell, Petron at Chevron, wala pang pasabi kung susunod sa rollback ng small players. Ito na ang ika-6 na rollback mula Agosto. 6.50 na ang nabawas sa kada litro ng gasolina, habang 4.50 naman sa diesel. Kaya papatak na lamang sa 54 pesos ang kada litro ng gasolina, 53 naman ang diesel at halos 56 pesos ang kerosene. Ayon sa Flying V, hindi pa stable ang presyo ng crudo sa world market, kaya di pa masabi kung masusundan pa ang rollback. Record high ang $10 na ibinagsak ng Dubai crude sa world market. Mahigit $101 per barrel na lang ito ngayon, kumpara sa $111.36 kahapon. Huling bumagsak sa $100 to $101 level ang Dubai crude noong April 11. Mas malakas ng 5 piso sa palitan ng piso noon. Pero kumpara pa rin sa presyo sa mga gasolinahan ngayon, mas mura pa rin ang halos 7.50 per liter ang gas noon, habang ang diesel, mas mura ng 12.50 per liter. Kaya paniwala ng FEDJODAP, pampalubag loob lang ang papiso-pisong rollback. Unti-unti talaga, para bang pinapatikim-patikim lang kami nito. Parang tinatakaw-takaw lang talaga kami. Kulang pa talaga yung pag-rollback. Bawasan pa ng konti para kahit na paano nakakatulong tayo sa hirap ng buhay. Ang magandang balita naman ng grupong One Utak, posible raw nilang bawasan ng 8.50 minimum fare sa jeep kung magtutuloy-tuloy ang rollback ng mga oil company. Pag pumatak po ito ng 47 pesos per liter at patuloy pa rin ang pagbaba ng presyo ng diesel sa pump price, dahan-dahan na ho natin pwedeng ibaba ang pamasahe. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi. Patuloy naman ang paghina ng piso kontra dolyar. Nanatili pa rin sa 46 level ang palitan. Kanina nagsara ito sa 46.60 to $8. Mas mababa ng 31 sentimo kumpara kahapon. Ito na ang pinakamababang halaga ng piso para sa taong ito. Ayon sa financial analyst, ang patuloy na paghina ng piso ay dahil sa patuloy namang paglakas ng ekonomiya ng Amerika. Extended hanggang sa katapusan ng Setyembre ang pagbebenta ng $18.25 per kilong NFA rice sa mga walang family access card. Pero sa tindahan natin sa Parola Compound, prioridad sa pila mga may hawak ng card na ticket sa murang bigas. Saksi si John Consulta. Kanya-kanya labas ng kanilang mga family access card ang mga residente ng Parola Tondo nang dumating na ang 18.25 kada kilong NFA rice sa tindahan natin outlet sa kanilang lugar. Walang family access card si Aling Jovina, pero pwede pa rin siya makabili ng tig 18.25 na NFA rice hanggang sa katapusan ng buwan. Yun nga lang, dito sa Parola, prioridad ang may access card at pinaghihintay sa dulo ng pila ang mga gaya ni Aling Jovina. Wala nga pambili, hanggang 6 na kilo lang mabibili ko dahil sa hirap ng buhay. At habang sinasagad-sagad ng ilan ang 14 na kilong alokasyon ng access card kada linggo, walang nagawa si Aling Jovina kundi magantay. Ang ilan nakapila, 2 hanggang 4 na kilo lamang ang kinayang bilhin dahil kapos daw sila sa budget. Nakikipagulahan talaga ako. Siyempre, mura na yan eh. Baka maubusan ako. Wala din silang perang pambili. Hindi rin sila makabili ng murang bigas. Ayon sa Department of Agriculture, 12 bilyong piso na raw ang nagagastos ng gobyerno sa subsidiya sa bigas. Sa 34 pesos kada kilong bigas na binibili kasi ng gobyerno, halos 16 pesos ang sagot ng gobyerno sa kada kilo ng tig-18.25 na NFA rice. Kaya naman paniwala ni Agriculture Secretary Arthur Yap na mapanahon para limitahan ang pagbebenta ng 18.25 kada kilong bigas sa mga pinakamahihirap na pamilya. Ina-target lang po
So DSWD at LGU may family access card system. We are targeting the release of the 1825 dun sa mga pinaka-nangangailangan po. May 25 pesos kada kilo pa rin namang NFA rice na pwedeng bilhin ang mga walang family access card. Pero para sa ilan, sa mahal ng mga bilihin, ang 1825 na bigas lang daw ang kaya ng kanilang bulsa. Ito na nga lang ang pinagkukunan namin na para makaraos kami pang araw-araw Ako si John Consulta, ang inyong saksi. Ayon naman sa DSWD, pwedeng iapila ng mga hindi nabigyan ng Family Access Card ang kanilang application. Daing kasi ng mga hindi nabigyan, kahit may tig 25 peso per kilong NFA rice, ang tig 18.25 lang daw ang kaya ng budget nila. Saksi si Susan Enriquez. Ang card na ito ang ticket ng mga poorest of the poor sa 18.25 kada kilong NFA rice. Ayon sa DSWD, mula noong Mayo, may 270,000 family access cards na raw ang nailabas ng DSWD sa mahihirap na pamilya sa buong Metro Manila. Pero wala pa sa kalahati ang bilang na yan sa kabuuang 700,000 pamilya nag-apply para makakuha ng FAC. Paliwanag ng DSWD, matapos kasi nilang suriin ng mga aplikante, maraming pamilya ang hindi pumasa sa kanilang pamantayan ng kahirapan. Paano sila nag-qualify? Meron nag-household survey, merong in-administer na questionnaire yung aming social worker, nagtanong-tanong at tiningnan talaga yung kondisyon sa bahay at kung magkano yung kanilang sweldo. Ang mag-asawang Sammy at Florita Mocado ng Barangay Pinyahan ang isa sa mga nabigyan ng FAC. 5 apo ang kasama nila sa bahay. Wala silang gamit maliban sa isang electric fan at ilaw. Sa pag-e-extra ng Mang Sammy bilang driver at pagbebenta sa talipapa ni Aling Florita, umaabot lang sa 5,000 piso kada buwan ang kita nilang mag-asawa. Kaya laking tulong daw sa kanila ng ibinigay na family access card. Balak mo sana subukan sana yung bukas kung makabili ako. Pero dahil maraming hindi nabigyan ng family access cards, naghihimutok ngayon ang ilang barangay captain. Pagtuluyan na raw kasing nalimitahan ng pagbebenta ng tig 18.25 na bigas, lalo lang daw mahihirapan ang mga sakop nilang residente. Kung pwede lang i-maintain ulit sa 1825. Total, lumampas na tayo ng first kalahating taon. Bakit hindi na lang natin tapusin itong taon nito sa gawin natin 1825? Ayon naman sa DSWD, maaaring tumulog ang mga pamilya sa kanilang tanggapan upang alamin kung bakit hindi sila nabigyan ng FAC. Ako, si Susan Enriquez, ang inyong saksi. Bigo ang US Navy ship McDonnell na makitang bahagi ng bumagsak na C-130 ng Philippine Air Force sa Gulf of Davao. Malakas daw kasi ang surface at undercurrent sa dagat. Bukod sa malalim ang Davao Gulf, kalat-kalat din daw ang mga bahagi ng bumagsak na eroplano. Samantala, kahit hindi na-recover ang buo ang kanyang labi, binigyan ng Heroes Burial ang piloto po ng bumagsak na C-130 na si Major Manuel Zambrano. Nagsagawa pa ng flower drop para sa yumaong piloto. Sa paghupa ng mga sagupaan sa Maguindanao, may ilang evacuee nang nagbabalikan sa kani-kanilang mga bahay. Itinanggi naman ng militar sa Lanao del Norte na hinaharang nila ang pagpasok ng pagkain para sa mga residente roon. Saksi si Emil Sumangil. Tinikman ng araw at siksikan sa Caritela, nakangiti si Mang Julian at ang kanyang pamilya. Matapos kasi ang halos 2 linggong bakbakan, makakabalik na sila sa kanilang tahanan sa Midtimbang. Kahapon, nagsabi naman yung municipal councilor na si Haji Ahmad Kumpanya. Sabi sila na pwede na kami mag-uwi sa aming tahanan. Pero kahit may go signal na mula sa lokal na pamahalaan ng Midtimbang, ang pagbabalik ng mga residente sa kanilang mga lugar, marami pa rin ang piniling manatili sa mga evacuation center. Kinakatakot namin dun sa lugar namin, yung dun ng sandalo. Tapos kinakatakot namin baka yung mga MILF, pumunta sila dun magbarilan. Halos 2,000 pamilya pa rin ang nananatili sa mga evacuation center sa karatig na bayan ng Datu Piang. Ang militar naman sa Lanao del Norte, seguridad ang agam-agam kung kaya't marami pang pamilya ang nagsisiksikan sa mga evacuation center. Ang evacuing ang ito, napaluhan na lamang na dumating ang mga donasyon ng emergency meal pouch mula Amerika. May bigay, makakain kami. Kung wala, hindi kami makakain. Araw-araw makakain dalawa. Nilinaw naman ng militar na walang food blockade sa Lanao. Kailangan lang daw ng tamang koordinasyon. Ang role natin dito is to protect yung pagpasok ng food at saka yung protection ng mga taong nandoon. Kasi baka may style kasi si Bravo na
to embed himself dun sa populated areas para hindi sila magalaw ng army natin. Tuloy pa rin ang sagupaan ng militar at MILF. Ayon sa AFP Western Mindanao Command, hinaras daw kagabi ng MILF ang detachment ng militar sa Munal, Lanao del Norte. Pero wala namang naiulat na nasaktan. Mula dito sa Cotabato City, Emil Sumangil ang inyong saksi.